Hey brothers and sisters, welcome to the second season of the CFC Servant in Light podcast. This season, we will be talking about marriage and family. So, as always, tara, kwentuhan tayo. Ngayong araw, we'll be talking about a certain topic that's important to a family. It's about conceiving a child or conception. And syempre, dahil dyan, meron tayong guest. Ang kasama natin ngayon ay mga CFC from Metro Manila and kapwa komisyonaryo din dito sa Global Mission Center. So, i-welcome po natin ang ating guest, si Brother Romy and Sister Harmony Medina. Good day, Mac. Hey, Hello, bati everyone. muna kayo sa Hello. ating mga kapatid. Hi, Say brothers hello and to our sisters. brothers and sisters. Alright. Thank you for having us. So, bago tayo mag-start, baka pwedeng pakilala din muna kayo. Tas, paano ba kayo nag-start dito sa community ng Couples for Christ? How were you introduced to CFC? Ako siguro, way back 1997, no, nag-join ako ng Christian Life Program ng Singles for Christ sa Bulacan. Yeah, we were the first batch ng SFC doon sa aming area. And I think you would be surprised kasi yung area namin yon produced a few full-time pastoral workers here sa CFC. I'm sure kilala mo si Errol and Errol Martinez, Biggie Bernardo din, tsaka si Jay Lucena. So, pero before YFC pa sila, mga alaga ko yan sa choir dun sa aming simbahan. And eventually, yun, naging YFC, SFC, and then full-time pastoral worker. Pero hindi ka na nag-YFC? Wala pang YFC Okay. sa area namin. So, SFC na kaagad SFC talaga. agad. Yung unang family ministry na nabuo dun sa area namin. Praise the Lord. Ako naman, my parents are CFC members since early 1990s. So sila ang nag-introduce sa amin sa community life. So through their inspiration, nag-join ako ng SFC noong 1996, 1 year ahead lang sa kanya. And then actually, nung tugtong ko ng 21 years old, naghanap agad ako ng SFC Christian Life Program. So since 1996, active member ako ng Singles for Christ. And then eventually, nag-Couples for Christ kami. So, saan kayo nagkakilala? You're from taga I'm Bulacan from din? North B. So Metro Manila North North B. Metro Manila Oo. North B talaga. Talaga, ever since doon na ako. So, paano kayo nagkakilala ni Brother Romy? During my SFC days in Bulacan, I was working in a pharmaceutical company pa din. Tapos, nalipat ako sa isang firearms and ammunition importation and distribution company sa mga barel. Tapos, it came to a point na nag-resign ako doon. And then, I learned about the opening in Couples for Christ, particularly in Tecton Foundation. So, during the homecoming International Conference of SFC, so nag-drop ako ng applied for the slot, and then eventually 2003 I became a part of CFC full time. So talagang gano'n ka nakatagal din sa working for Couples for Christ, no? Yeah, it's our 21st year working full Praise the time. Lord. Siguro, Sister Harmony, sa Tecton din ba kayo nagkakilala or same path din ba yung dinaanan? Ako naman, nagsimula ako mag-volunteer sa Singles for Christ dati kay Kuya Jomar. Nagsimula yun sa SFC Icon nun, International Conference. And then, na-invite ako mag-serve sa Tecton Guild. So same. Actually, it's a different company kasi Tecton Foundation, ako Tecton Guild. Different program, different department, pero same building kami. Yeah, so doon kami nagkakilala. So nakikita niya na ako doon regularly. Pero ibang story. Oo, pero yun, ganun. Pero nung office namin dati was in Pasig. Hindi kami kasi kasya sa Ortigas dahil puno na, no. So ganun kami nakatagal. Office pa, naabutan pa namin ng Ortigas office. Sa Pasig kami. So, doon kayo nagkakilala. And when did you get married? And paano naman yung kwento nun? Hindi automatic or hindi instant yung spark, kumbaga. Sa iba kasi, uy, may spark kayo. Ganun, agad. Kami hindi. So, we were co-workers. Then, since kay field worker ako, office worker siya, so most of the time nasa labas ako. Pero that was a point in my life na I was already searching na rin for someone na magiging future wife ko. So, while entertaining that notion,
pero wala pa lumalabas. Pero it came to a point na may mga nagsabi, especially si Tita Bernie Cuevas, our ninang sa kasal, parang na-notice niya, Romy, Harmony, magkamukha kayo. Parang magkamukha kayo. Why don't you, give it a try. Baka sakali lang. So, doon na nagsimula. No? Tapos, tinitigan ko siya, or tininok siya. Oo nga. Parang may future. Parang may future. Tapos, pinag-pray ko. And eventually, I started communicating with her. That time, Yahoo Messenger pa nga, not even Facebook. So Yahoo Messenger, I chatted with her. Then I gave her some things, book or food, and I invited her going out. Yun, unti-unti, and after some time, we became a couple, and we tied knots on the 2006. 3 years after. 2 years after na naging magkakilala kayo or nagkakilala kayo. Ikaw naman, Sister Harmony, ano din ba, naging instantaneous ba yung parang may spark ka agad or same story na it took time before everything? Siyempre, it took time totoo. naman. Totoo naman. It took time kasi hindi naman agad yung, hindi man siya love at first sight. Ganon. So, dumaan kami dun sa normal phase ng getting to know you. Tapos, nagregalo siya ng book, tapos dinaan niya doon sa book. Kung alam niyo, may purpose-driven life. So, di ba may portion doon na may may group discussion. So, kunwari may group discussion kami. Totoo yun. So, yun. Para kami nag-household doon, weekly babasahin namin, tapos may group discussion kami. Pero actually, hindi na namin natapos yung book kasi nanligaw na siya. So, I think yun na yata yung purpose niya. So, hindi na namin natapos yung libro. Pero, yun nga, nung naging mag-couple na kami, actually natuwa ang buong Pasig office kasi excited sila Tita Bernie noon. Excited yung mga office mates namin na meron siyang pinagdasalan na buo in a way. So, kaya talagang nung ikakasal kami, in-invite talaga namin Tita Bernie to be a ninang kasi instrumental siya sa relationship namin. Shout out kay Tita Bernie. Kaya kung gusto magpa-prayer dyan, lapitan niyo ang Tita Bernie. Okay, so sisters, wala po akong tinuturo pero sisters, alam niyo na kung sino lalapitan. Now that we've done that story or nadaanan natin yung story about you starting that relationship and getting married, was it challenging nung nag-start kayo na bilang mag-asawa, lalo na in conceiving or pagbuo ng anak or pagbuo ng pamilya? Gusto niyo ba talagang bumuo ng pamilya in the first place nung kayo kinasal? Mac, kasi we got married, I was 33 years old already then, and si Harmony was 30. And for us to form a basketball team, dapat agad-agad na eh. So gusto na namin talaga agad. To be exact, gusto namin sana na baby girl yung aming panganay. And at least 2 boys and 2 girls. Ayun ang aming pangarap. Yun. So, kaya lang, hindi pala ganun kadali. Tapos yun first year, syempre, we were just trying to enjoy the first year of marriage. Kasi bumukod na kami ng goal namin. We live on our own house, on our own. So, yun yung adjustment period. Kailangan na namin matutong mabuhay na mag-isa. So, yung natuto ako magluto, natuto ako gumawa ng household chores, natuto kaming to adjust to one another. So, yung first year, syempre, getting to know you stage or sabi, we just adjustment. Enjoyed our each other's company. Tapos, yung second year, ayan na, nagsimula na yung mga questions. So, kailan ba? Kailan na kayo magkakaroon ng ng child? Kailan na kayo mabubuntis? Ayan ikaw lang. Ako pala. Tapos, ang daming yan na, may nagtatanong namin, mga ninong na magtatanong, kailan na ako magkakaroon apo, mga ganyan. Thankfully, yung parents naman namin hindi naman nagtanong. Pero, syempre, ang hirap din explain na, nagtatry kami hindi naman kami, doon. Tapos, syempre, pag nade-delay ako, yan. Yeah, pag minsan delayed siya sa period niya. So I would excitedly go to the drugstore, sa store to buy a pregnancy kit. Alam mo yun, habang naglalakad ka going to the store, nakikita mo lahat, mga babies, mga little children, karga na mga parents. Sabi ko, this is it. Sabi ko, ito na siguro yun. Ito na yun. Only to find out na hindi pa rin pala. So we just cling on to each other and say na hindi pa siguro ito yung time na binibigay
sa atin ni Lord. Darating at darating yan. But on the third year, ayan. So yun, on third year na, yan, dumadalas na yung mga tanong, yung mga gano'n. Tapos one of my ninang said, ask me, magkakaroon na ba ng baby? Tapos sabi ko, wala pa po. Ninang sabi niya, sige, I will not ask anymore. I will just continue to pray for you. So yun, talagang natuwa ako noon kasi yung pressure na medyo na-relieve, di ba? Kasi sa society natin, talaga may pressure for a young couple to have a child. Tapos, nag-decide na kami na magpa-check up na. A thorough check-up this time. Check-up, oo. Kasi, so, we went through different doctors. Finally, we found yung talaga nag-alaga na sa akin. So, we went through 3 to 4 doctors na OB na tumitingin sa amin. Tapos, yung nag-alaga talaga sa amin, yun. Actually, first doctor pa lang sinabi niya na there are some issues on my part. Yung, kung ito medical term to yung mga meron ako endometriosis, myoma, inverted uterus, ovarian cyst, tsaka yung fallopian tube may problema. So in short, inako ko lahat. So, kaya sabi niya, it's going to be challenging to conceive kung ganon karami problema. So, yan, may test, continuous test, and then nagkaroon kami ng treatment. So, yung treatment, may nagsabi pa nga sa akin, why do you try, IVF, di ba? Sabi pa nga ni Mama, punta ka sa Taiwan yata o Thailand, meron daw doon, punta kayo doon. Ma, pupunta pa ako doon for the treatment. Anyway, upon pray, nagdasal kami, so sabi namin, wag natural, we're going to go to the natural route. Tapos, so nag-treatment, mahal din ang treatment for that, for mga medication na ininom ko, mga everything. And then, one time, nung nagpa-check up ako, kasi minsan masama sa akin si Romy si check up, pero syempre, kailangan mag-leave, so hindi palagi. One time, nung ako na pumunta, talagang naging honest na sa akin yung OB. Sabi niya sa akin, Harmony, you should try looking into adoption. Kasi talagang mahihirapan tayo. Tapos in-explain niya sa akin, ang problema daw talaga is scarred yung fallopian tube. So, si egg tsaka si sperm will never meet. Parang ganon. So, hindi daw kasi taga makakadaan sa fallopian tube. Tapos daw, yung environment ng uterus ko was so unhealthy, hindi rin kaya daw talaga kung mag-meet man sila, hindi daw mabubuo yung bata, hindi masustain yung bata. So, syempre, devastating yon. Talagang gumuho ang mundo ko noon. Syempre, nung harap ko si Doc, kunwari, yung face na, pa rin, di ba? Okay lang. Nung pauwi na ako, nag-taxi na ako, kahit nahapit ako noon kasi hindi ko kaya mag-bus pauwi dahil talagang tumutulo na ang luha ko noon, iyak. Tapos tinawagan ko na siya na gano'n ang problema. Tapos nung umuwi siya, umiyak lang kami. Kasi, ayan, iyak na ako. Umiyak lang kami kasi yun lang talaga magagawa namin during that time. Kasi talaga siya, it was a reality siguro na at the back of my mind, nandoon, hindi ko tinatanggap. Pero nung sinabi na ni Doc, talagang na siya. Yun na yun, parang natuldukan na, di ba? Yeah. I remember it very vividly pa. She called me up sa work ako. Tapos she was crying and was sobbing talaga. Tapos sabi ko, why? Alam ko kasi galing siya sa OB eh. So, immediately, paalam ako, umuwi ako sa bahay and inaabot ko siya talagang devastated. So, nakipag one-on-one siya kay Lord. And ang daming questions. Like, sabi niya, Lord, bakit? Ang dami dyan, pinamimigay yung anak, no? Tinatapon, ina-abort, no? Bakit kami na gustong-gustong magka-baby? Bakit hindi mo kabigyan? Parang ang damot mo naman, Lord. You're so unfair. And ito, full-time pa nga kami, nag-serve sa iyong mission. Bakit may isang hiling lang naman namin na magkaanak like every other family. Bakit hindi mo pa maibigay sa amin? And we were really very devastated. Nung nangyayari ba to, was there a point na parang isinuko niya na lang yung idea na siguro hindi na talaga kami magkakaanak or hindi na kami magkakaroon ng complete family, kumbaga? It was a process. Hindi naman siya agad nung
natanggap mo agad? Actually, siguro more than a year ako personally talaga nagsa-struggle for that. Kasi yung sabi nga niya, di ba, during my prayer time, talagang binubuhos ko yung frustrations ko noon. Pero si God was silent. Yun yung mahirap eh. Yeah. When God is silent, ang hirap noon. Pero eventually, He gave me the grace to accept it. It was a process. Hindi ko masasabi talaga kung kailan. Hindi ko mapipinpoint yung date. Pero it was a process na He gave me the grace to accept the situation, my circumstances. Ang ano rin niya is, siguro kasi hindi rin kami umalis sa CFC. Tuloy pa rin kami sa household. Tuloy pa rin kami sa household namin. Kahit na minsan, feel ko, ang hirap ipagdasal yung situation. Pero tuloy kami sa pag-attend, pag-prayer, sa mga assemblies, hindi kami bumitaw. And I think that was, gave us strength. Talaga. Lalo na yung household namin. Kaya yung mga household heads, yung household head talaga namin, pinagdadasal kami palagi. Pinagdadasal niya yung situation namin. Tapos talagang very encouraging siya. Tapos nagkataon kasi noong time na yon, 4 sa household namin ang praying for a family, praying for a child. So, talagang continuous prayer kami. Tapos, nagkasama-sama kami sa isang household na 4 doon, childless. Naghahantay ng, kasi dahil young couples household kami, so mostly sa amin, bagong kasal pa lang. So, naghahantay ng mga babies. Tapos, through their prayers then, and their encouragement, nag-pilgrimage pa kami sa Tagaytay. Tapos sinama lahat ng household. Kahit na ba yung hindi kasama sa concern namin, sumama sila. So, ang dami na. Field trip pa nga ako tutusin. Field trip sa Tagaytay, nag-pilgrimage kami to different churches, praying for our intention. Tapos, in one of those churches, may lumapit sa amin. Actually, siya yung parang nagtitinda doon sa parish. Hindi siya parish parang chapel store. Tapos, apparently, siya pala yung may-ari ng chapel. Siya yung nagpatayo. It's a private chapel na inopen niya to the public. Tapos sabi niya sa amin, alam niyo, kinento namin, nagkakwentuhan kami, tapos tinanong niya sa amin why we were there. Tapos sabi namin, we were praying for a child. Tapos siya yung nagsabi, alam mo, there's another miracle that you can also pray for, and that's a miracle of adoption. Kasi there's so many children that are looking for families that yung heart nyo should be open to it. So naisip na ako personally, naisip ko yun na, why can't we also think about it? So yun lang. Siyempre, think about it lang muna, hindi pa muna. So, we continued to pray for it. Siguro we prayed for it for 1 or 2 years din. Hindi naman kasi agad. Pero during this time ng prayer, I went through pa rin sa doctor. Pumupunta pa rin ako for regular check-up. Kasi kailangan ko pang i-monitor. May medical condition. Kasi rin, meron akong pain, the cramps. Sobra. Ang term nila doon, endometrial pain to the point na na-hospital ako because of those pain. She was so thin. Oo, payat ako noon. Imagine mo, pumayat ako noon. I have to wear diaper. At nag-absent ako. Excessive bleeding. Pag may period ako. Kasi so, hindi diaper talaga. Hindi adult diaper siya. Kasi ganun siya kalakas. Namimilipit siya talaga sa pain. Namimilipit ako sa pain. Hindi ako makatulog. Talagang lahat na lang ng non-medical, yung hot pads, mga ganyan, ginawa ko. Tapos binigyan din ako ng medication for that. Na nung ni-research ko, ay, ang tapang pala nito is bad for the kidney. So, hindi ko siya tinake. As much as possible, hindi siya tinitake. Pero syempre, pag di na taga-kaya, hindi na. Hindi sa akin nag-work yung simple pain medication. So, matindi yung pain meds na binigay sa akin. Remember, may for couple sa family namin na, ay sa household na walang anak. Yung isa sa kanila lumapit sa amin, merong orientation sa isang agency
Dito na nag-start yung aming Yung journey adoption. to adoption. Pero nung before that started, anong feeling mo nung na-mention yung idea ng adoption, Brother Romy? Sa side ko kasi, alien ng adoption sa family ko. So, it was something na I was worried and at the same time excited kasi may isang opportunity to have a child. Pero ang concern ko doon yung family ko, matatanggap ba nila? Mamahalin ba nila ang magiging anak namin kagaya ng pagmamahal ng isang biological child namin. Yan. Sa side kasi ni Harmony, madali yung acceptance because they went on through the process before. Yun. Pero sa amin nga, bagong-bago. Pero pinagdasal ko yun talaga. And one time, nag-visit kami sa parents ko sa Bulacan. And napunta naman doon yung usapan. And it was my mother who brought out. Sabi niya, why don't you try adopting a child? Out of nowhere. So, alam mo yun. Nagulat kami noon. Nabigla niyang nasabi. Nasabi niya yun. And sinuportahan ng mga siblings ko. Oh nga, bakit hindi kayo mag-adopt, no? Hindi pa naman kayo matanda or pwede pa yan. So, ito na yun. Sabi ko, ito na yung sign na hinihingi namin. So, that was the moment na talaga pinag-usapan namin. Perhaps we should explore adoption. Yun talaga yung moment na naging open kayo completely. Kasi yun lang talaga yung naghihinder sa akin na baka hindi sila open to it, baka hindi nila matanggap yung bata, and even nga, baka nga hindi pa ma-aprobahan yung adoption if that's the case, yung hindi sila open o hindi nila matatanggap. Baka hindi nga kami mabigyan or ma-approve the first place. Yung process of adoption, paano nyo pinagdaanan? Ano yung mga naging processes ninyo and all? And how was your experience throughout that process? Magsisimula yun for orientation. We went through the agency. 2012, no? 2012. Summer of 2012. Summer 2012, nagpunta kami doon sa agency. This is a family. Child welfare. Welfare. An adoption agency. Now, we attended dumaan talaga kayo sa legal process. We attended a pre-adoption seminar together with the other two childless couples sa household namin. So even yung mga kasama ninyo sa household, nag-ano rin sila? Umattend kami with other family couples. Nakakagulat nga kasi konti lang kami doon, tas tatlo kami, magkakaibigan kami na went through the orientation. So, after the orientation, syempre, doon na nilatag ko ano yung mga processes, ano yung magiging steps, at yung napakahabang list of requirements. Tsaka, naging honest man sila sa amin na one of the, sa amin personally issue is the financials. Kasi kailangan nito magdadaan sa korte. So pag dumaan siya sa korte, legal fees pa yan. May legal fees, we have to hire a lawyer, we have to go through the legal process. So syempre, yun ang pinag-isipan din namin. And also yung mga processes na mga kailangan naming medical check-up, psychological check-up. Mahal pala magpa-psychological check-up. Counseling pa yun. May pa-counseling pa siya. Haba pala ng process. Ang haba. Tapos meron pa kaming maraming documentary requirements na kailangan namin ipunin. Kailangan pa rin namin ng referrals, mga character references. So, nung lumapit kami sa mga... nag-apply sa trabaho pala. More than. Kasi you need to hire a lawyer. Ang acceptance fee pa lang ng lawyer, grabe. Tapos, iba pa yung kanilang appearances. Kasi, syempre, professional yun. Kaya after nung seminar na yun, so wala lang. So, okay, alam na natin ngayon, pero we haven't decided yet. Kasi hindi pa nangyayari yung pag-visit namin din dun sa parents ko. So, after nung seminar, after some time, doon kami nag-visit and nakuha namin yung sign na open pala ang parents ko sa adoption. So, we said yes. So, noong August of 2012, go na namin yung aming adoption, yung process. At yun yung medyo challenging part after the financials. Yan. Yung matching and the adoption process. Sinumerte lang kami sa pagdating sa financial side. Kasi my brother is a lawyer. So, kinausap ko siya. Siyempre, pumayag siya, di ba? Na pro bono kami. Nilapit niya sa firm nila. Sabi lang niya sa akin, this is going to be the first time that I'm going to handle adoption case. Pero syempre, tinanggap niya yun. So, very supportive ang family namin talaga sa gusto naming adoption. May tinatawag silang matching. Matching process. So, the DSWD, the agency or social worker for the child, saka social worker for the parents will have a monthly meeting. And the orphanage. Tapos, titignan nila yung mga profile ng magulang, profile ng bata,
and they will match Yeah. kung sino ang pwedeng mag-match. That time kasi, Mac, we were still allowed to give our preferences for the child that we would have. For example, age ng bata, gender ng bata, complexion ng bata, family background ng bata, medical conditions. Ito yung mga preferences namin. A girl, syempre, yun ngayon sa simula pa lang, girl, gusto namin 0 to 12 months ang gusto namin. Gusto namin maputi. Kasi medyo maputi. Tapos, straight hair. Kasi pareho kami straight hair. Tapos, may family background at healthy. Yun. So, yun yung aming mga matching preferences. So, lumipas ang 2 buwan, walang na-match sa amin. So, sabi ng social worker, bago gusto namin reconsider, we might want to baguhin yung age, mas medyo matanda ng konti. Tapos, baka gusto namin ng boy kasi ang dami daw boy. Sabi namin, hindi, girl talaga gusto namin. Pero sige, we would change the age. Sabi, ginawa namin from 0 to 12 to 0 to 18, 1.5 years old. Kasi sadly, nung time na yon, maraming bata na nabibigyan ng papers, nakiklear for adoption ng 1-year-old na. So, walang below 1-year-old. So, yung mga bata na makikita mo sa orphanage ng mga 2 months, 3 months, yung papers nila are still being processed. Processing pa yan. Pero dahil matagal ang processing, it takes 1 year din. So, yung mga bata daw talaga na open for adoption is 1.5 months, year-old na. Mga medyo na. So, how long did that entire process take you from yung pag-submit ninyo to the final Ito. Ay, mahaba yan. Pero the time we started yung process, that was August, nung November, tinawagan kami ng aming social worker. Mr. Miss Medina, may na-match na po sa inyong baby. Eksakto, naka-leave kami nun sa office. No? Iniwan namin ang lahat. Punta kami. You want to see the profile? Punta po agad kayo sa office. Profile. So, ito na. Binigay sa amin yung profile. Remember our preferences? Andun kasi nakasulat. The girl. Okay, girl. 15 months. Okay, pasok din sa aming preference. Sabi gano'n. Maputi ang gusto namin. Nakalagay. Dark complexion. Ayan. Hair. Sabi namin, di ba, straight hair. Thick, curly hair. Sabi namin, walang healthy, may primary complex. Pero okay lang yun. Normal naman yun. Sabi namin, may family background. So we can trace. Wala. Because her is a case of foundling. She was abandoned the day she was born. So sabi namin, parang match ba to? Parang hindi naman match eh. Pero we were led to the last page of her profile. Ando yung 2 pictures ng bata. So holding hands pa kami noon. Sabi, this is it. This is make or break. So pag turn namin ng page, nakita namin yung picture ng baby girl. The first picture was her standing, nakadress siya, prim and proper, at very cute and beautiful talaga. And the other picture, nakapambahay siya, naka-shorts, naka-sando, and she was smiling. Alam mo yung smile na parang naughty? So nagkatingin na kami ni Harmon. Talagang naiyak kami. Sabi, this is it. Sabi, baby natin, magiging baby natin ito. So tinawag namin yung social worker kasi we were left alone sa room. Tapos sabi namin sa social worker, this is it. Sabi, she will be our daughter. And go and process na po natin ito. First time talagang nakita ninyo yung, hindi lang yung picture, pero nung nakita nyo na siya, how was the feeling as a father and as a mother? Ito. So, after nakita namin yung profile, so in-invite kami kung gusto ba namin makita in person. Fortunately, ang lapit lang dito sa GMC no orphanage. And we were given the signal or the go signal na makita namin. So, nung pupuntahan namin, that was November, no? At, alam mo yung para kang tatay na hinihintay mo mga anak yung asawa mo at makita mo first time yung baby. Kabado kami noon. Yun, sabay pumunta kami ron at nung nilabas na sa amin yung baby, sobrang she was wearing a dress with pink ribbon sa hair niya. She looks medyo kinakabahan din. And, sabi ng mga social worker, medyo aloof siya sa mga strangers. Pero nung sa amin, very at ease siya, love. Tapos, binigyan kami ng time to play with her, to konting interaction.
Tapos, nung napansin namin pagod na siya, kinarga na siya ni Romy. Kukunin na sana siya kasi nap time na raw niya. Pero nakatulog siya sa aking arms ni Romy. Tapos sabi ko kay Romy, gusto ko rin siyang kargahin, gusto ko rin. So, parang, ano mo yun? Parang, so, kinarga ko rin siya. Natulog siya, ang tagal na natulog sa arms namin. Tapos, yung mga social workers dun sa orphanage, pinabayaan lang kami. Tapos nagulat sila kasi daw, ano nga yung bata, hindi daw siya very fun sa mga strangers. So, naging ano siya sa amin na nag-ban agad. Pero nung time na yun din, binigyan kami ng orphanage ng time na pwede daw namin siyang dalawin everyday. So, for the next 9 days, hinihintay lang namin yung parang certificate or approval from DSWD. After 10 days, pwede na namin siyang iuwi. Kahit na pa-process pa lang yung adoption paper, yung petition namin. So, nagbigay kami ng picture doon sa orphanage, tapos dinikit yung pictures namin sa crib niya. Tapos in-introduce na kami na nanay and tatay. Kaya nung pagbalik namin doon sa mga susunod na araw, nanay, tatay, so ano niya na kami. Na nakikilala niya na kami as her parents. Tapos, maganda rin kasi doon sa orphanage, yung talagang ini-introduce na talaga kami as parents ng bata. Tapos, pag dumarating kami, nilalayo nila yung ibang children para kami lang daw talaga. Tapos, ng time na yon dumalaw yung brother ko, tsaka yung sister-in-law ko, tsaka yung anak niya. Kasi gusto daw nila makita na, excited na sila eh. So, pumunta rin sila sa orphanage para makita na yung baby namin. So, para kaming happy family talaga doon sa orphanage. Tapos, so, nung time na yon ang tagal din, bago, sabi nga ni Rob, 10 days bago na lumabas yung papel. That was the longest 10 days of my life. Tapos, ang kulit-kulit nga ni Romy, lapitan na. Naghanap kami ng kakilala sa DSWD na para malaman lang yung status, para ba daw masilip, baka pwedeng mabilis-bilis. Pero yung time na yun kasi, yung pipirma, maraming meetings, minsan nag-out of town. So talagang tumagal yung paper bago just one signature. Pero ano naman, on the 10th day lumabas naman, kaya December 5, we were notified that we can bring her home. December 4, yun. That was Christmas of 2012, kaya sobrang memorable sa amin. That was the best Christmas para sa amin ni Harmony. Naging challenging ba, well, for the both of you, yung early years of bringing your daughter up, nung pinapalaki nyo na siya, with the people around you, and sa inyo din, bilang mag-asawa? Kasi, kaya importante na, okay sa family side ko, tsaka family side niya na mag-adapt kami. Kasi, mararamdaman ng bata pag merong against. Kaya, importante yon, kaya we really consider that. So, nung pumunta na siya sa family namin, excited ang lahat. Parang excited na may newborn child na papasok sa family. So, nung first day pa lang na inuwi namin siya, diretso agad kami kala mama eh. Kasi tuwan-tuwa, medyo na-overwhelmed siya kasi ang daming tao, tuwan-tuwa na nandiyan na siya. Tapos nung dinala namin siya sa family ni Romy, syempre everyone was excited. Tapos, nung uma-attend na kami ng mga CFC events, dala-dala na namin siya sa mga households, sa mga gatherings. Everyone was excited. Everyone was so happy. So, nung una, na-overwhelmed din yung bata. Tapos, ang kailangan lang talaga nun is 1 month akong stay at home na talagang siya. Kami ang nag-alaga sa kanya. So, yun ang bilin kasi sa amin eh. Walang yaya, walang lola na mag-aalaga, walang tita. Kami lang talaga. Para daw yung bonding ng bata ma-establish sa amin. So, doon ako medyo nahirapan na, syempre, biglang may umiiyak ng gabi, ayaw matulog, may nagkakasakit, may kailangan kang pakainin. So, adjustment niyo. Talagang parang may bagong baby talaga na dumating sa bahay. Ang difference lang, naglalakad na tong batang to. Pero kahit naglalakad na siya, we brought her a stroller. Gusto namin ma-experience sa mall na siya. Tulog siya. Talagang, siguro nung year na yun, 13th month pay namin, napunta lahat sa gamit sa bata. Talagang everything. Buti na lang may nag-donate ng crib. Yung brother ko, yung old crib nila, binigay niya sa amin. Tapos, doon namin siya pinapatulog kasi para, di ba, dapat comfortable siya. Kaya lang tumatakas siya. Very strong-willed kasi itong batang ito. So, tumatakas siya, tatabi siya sa amin.
Tapos sabi ko nga kay Romy, tabihin na lang natin, baka biglang mahulog pa, mahirap na. Mas mahirap. So, katabi na namin siya matulog from then on. So, yung mga bata sa paligid was so happy, yung mga family ko, di ba? So, talagang pinalaki namin siyang anak namin. Kasi, pag nakita nyo na siya ngayon, kamukha siya namin. Kamukha niya. Kamukha namin yung bata. Marami nga nagugulat when we say na adopted siya kasi kamukha namin siya. Tapos, sinasabi nga namin sa kanya, anak, it's okay to say na you're adopted, pero wag mo naman i-broadcast. Pero sa mga nakakakilala po sa kanilang anak, pag nakita nyo po talaga, hindi nyo maiisip na adopted yung bata. But here comes the third challenge. No? Paano namin sasabihin niya. and paano na kami sasagot. If you would ask us, yun, kung alam niya. Alam niya yung kwento ng buhay niya. At kung paano namin ay kwento, sige love, kwento. Sinimulan namin siya sa story of Moses. As early as 3? 3 years. Kailangan yung base sa kanyang level of understanding. No? Yun yung, hindi mo pwedeng sabihin agad, Biglayan. you're adopted. Hindi ganon. So, unti-unti. So, sinimula namin sa story of Moses, emphasizing that Moses was adopted and that Moses' biological mother gave him up dahil sa may, diba, physical harm na may threat dun sa bata, tapos in-adopt siya ng isang family na gusto rin mag-anak. So, we gave the story. Kaya hanggang ngayon, yung book na yun nasa bahay pa. Ayaw niya rin give up yung book na yun. Tapos, may mga, siyempre, conversational. Ang turo namin sa kanya, you have three mothers. You have your biological mother, and you have a mother of the heart, ako yon. And then you have Mama Mary as your mother. So you have 3 mothers. Why Mama Mary? Why Mama Mary? Kasi we prayed earnestly for a child through Mama Mary. Kaya talagang pag tinanong mo siya, hanggang ngayon alam niya that she has 3 mothers. Minsan nga tinanong niya sa akin, paano ko nanggaling sa heart mo, nag-open yung heart mo para lumabas ako? Ako, anak, because we prayed for you. Because you were brought out of love. Kaya nakarating ka sa family namin. Siguro nung time na yon, bata pa siya. Siguro, okay, ganun lang. Pero syempre habang nagkakaedad siya, so tatanungin niya na naman uli yan. Although alam niya, pero kailangan niya na mas malalim na reason or bakit. So humingi na siya minsan ng details. Ang question niya naman nung after some time is, bakit ako pinamigay? Why was she given up by her biological parents? So we usapin namin siya, siguro sabi namin, mahal ka kasi ng mother or ng family mo and they would want you to have a better future. Tapos kami, naghahanap talaga ng baby, minatch ka ni Lord sa amin. So, ilang taon na pala siya ngayon? She's 13 years old. She's in high school. O nga, high school. Bilis, actually, she's an active member of Kids for Christ. Tapos, ina-announce niya talaga kung sino man magtatanong na by next year, YFC na daw siya. Amen. Yan. Very talented, no? Binilihan ko ng ukulele last year. Tinuruan ko ng konti. Ngayon, she learns on her own. Last July, birthday niya, binilan ko ng gitara. Tinuruan ko ng basic chords. Ngayon, mas magaling pa yata sa nagli-lead na eh. Nag-ano siya, minsan TikTok, nagbablog siya ng kanyang pagtugtog. Nag-perform na sa school on stage. Wow. Na siya yung nagigitar. Kaya nakakatuwa. Maano talaga, very strong-willed nga pala talaga. Tapos doon mo rin makikita yung influence namin. Kasi syempre, dahil mahilig sa music si Romy, so natututo siya doon. Mahilig kumanta si Harmon. Hindi. Pero Sheila, magaling kumanta yung aming anak. Oo. So, siguro, considering that this is any message for our brothers and sisters as well, including me, this is very real to us as well na mag-asawa. Kasi after years of marriage, wala pa din. So, any message for our brothers and sisters in Couples for Christ, same journey of having a difficulty in conception and for people na might want to consider adoption as well? Yeah, marami kaming kakilala actually, marami na rin kami kinakausap, encouraging them to adopt. First and foremost, they have to hold on to God. Kasi si God talaga, doon kami
yun ang pinanghawakan namin ni Harmony, no. It was very difficult during that moment, especially yung pagtanggap sa katotohanan na hindi na talaga kami magkakaroon ng anak biologically. Pero you hold on to His promise, no. Talagang may better plan siya para sa amin, para sa inyo na who are also praying for a child, no. Yung kagustuhan namin that time na magka-baby, hindi yun pala yung plano ni Lord for us, pero may better plan siya, may other way siya, may alternative plan siya, nasagot doon sa aming mga prayers. So, yun ang tingin ko doon, kasi we were always praying for a miracle, di ba? So, God gave us the miracle of adoption. So, this is a different miracle pala. So, we're always thankful that we were guided through that path. Second is, I think, you should hold on to each other. No? Kami, we hold on tight talaga sa isa't isa. Sobrang, we supported each other. We cried together, Oo, ilang beses. Sobrang dami. Sa ating mga brothers, no, masakit sa atin na yung kagustuhan natin hindi nangyayari, pero I believe mas masakit sa ating mga spouse na yung pinagdadaan ng ganong situation, kasi sa kanila yun talaga yung mabebear, o sila yung mabubuntis, sila talaga yung gustong magka-baby, kaya sobrang sakit sa kanila na tanggapin yung katotohanan na hindi mangyayari yun. Kaya talagang suportahan natin at mahalin ang ating spouse during that time. Tsaka rin, yung support ng community. Yes. Napakalakas ng support ng community through our journey sa mga hanggang ngayon, yung concern and support ng community, ramdam na rin namin. So, there were so many people who prayed with us and they prayed for us, and we're also always grateful and thankful for them. Next is you explore adoption, no? Huwag tayong masyadong magpapaniwala doon sa mga teleserye na talagang sinisira yung reputation ng mga adopted children. Kung di minamaltrato, kinakawawa sila yung mga kontrabida. Remember, kapag nakuha nyo yan ng baby pa, tayo magpapalaki dyan, di ba? Tayo yung magtuturo ng kabutihang asal. Kaya wala tayong karapatang magsabi na ang sama-sama na ugali niyan kasi adopted yan, ampon yan. Samantalang tayo yung nagpalaki sa bata, tayo yung unang priest sa kanila, tayo yung unang magtuturo ng kagandahang asal. So, yun, we explore adoption. And the good thing right now, Mac, alam mo, nung time namin, may court proceedings pa yan para ma-grant yung petition to adopt. Umabot din ng 3 years. 3 years yung court proceedings namin. We attended court hearings na 3 or 4 times. Pero ngayon, administrative process na lang ang adoption. Meaning, wala ng court hearings, you don't need to hire a lawyer, so mas mabilis yung proseso, tsaka less expensive na siya. So, dadaan na lang siya ngayon sa DSWD. DSWD. So, yun yung matagal din namin pinag-pray dun sa adoption family community namin na mas mapabilis yung proseso for other families na para magkaroon na rin ng baby. Amen. Maraming salamat for sharing your story and for being vulnerable talaga in sharing this. And we hope and we pray that you continue to grow as a family and continue to grow in love as a family. And so, thank you again, brothers and sisters, for joining us. Thank you again to our guest, Brother Romy and Sister Harmony, for sharing their story. Alam natin, mga kapatid, na ito ay totoong kwento. Kagaya nga na-share ko, this is also very real to us as a couple. We continue to pray for one another. We continue to pray for our families. And we continue to love one another. And for us here in the CFC Servant in Light podcast, maraming salamat po. God bless you all. Until the next time, kwentuhan tayo.